Hebeki ang pangalan ng ating bida at ngayon ang mock exam day. Kaya, pagkatapos ng pagsusulit ni Hebeki, hinintay niya ang kanyang malapit na kaibigan na si Darwin. Si Darwin ay labis na nag-aalala, hindi sigurado kung siya ay nakasagot ng mabuti sa pagsusulit, habang si Hebeki ay ganap na kabaligtaran, napakakalma dahil siya ay napakatalino. Huminto ang dalawa sa isang kafe upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap tungkol sa pag-aaral sa unibersidad or paghahanap ng trabaho. Nais ni Darwin na makakuha ng lisensya sa pagmamaneho pagkatapos pumasok sa unibersidad at makilala ang mga babaeng gusto niya. Bigla niyang naalala ang isang bagay na interesante at kinuha niya ang telepono ni Hebeki para may gawin. Nag-download si Darwin ng application na tinatawag na Nika. Kamakailan, ang app na ito ay napakapopular dahil maaari nitong sabihin sa kanila ang sanhi ng kanilang pagkasawi ng napaka-realistiko. May mga chismis pa nga na may mga taong nasawi ng eksakto tulad ng hinulaang ng app. Matapos ay upload ni Hebeki ang kanyang larawan sa app, inabisuhan ng system na magtatagal ng ilang oras upang pag-aralan ito. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa istasyon ng subway. Napansin ni Darwin sa di kalayuan ang isang babae na nagngangalang Nishiko, na tila katatapos lang din ng mock exam tulad nila. Biglang, parehong nakatanggap ng mga notification mula sa app na nasuri ang kanilang pagkasawi. Kasama nito ang isang video na nagpapakita ng pagkadiskaril ng tren na dumudurog sa mga tao. Nakita nila ang kanilang mga sarili na nasasawi mula sa pagkadurog ng tren sa subway, at dito mismo ang pinangyarihan ng insidente. Parehong naging balisa, pakiramdam na may mali. Nang malapit na silang umalis, huli na ang lahat. Ang tren ay sumugod sa kanila sa isang nakakabaliw na bilis, pagkatapos ay nadiscarol. Biglang nagdilim ang paligid. Inabisuhan ng sistema ng Nika na kung gusto niyang mabuhay, bibigyan siya nito ng pagkakataon. Matapos piliin ni Hebeki ang opsyon na mabuhay, automatikong nag-download ng application ng player sa kanyang telepono. Maya-maya pa ay unti-unting namulat si Hebeki. Hindi siya makapaniwala na ilang minuto lang ang nakalipas ay normal pa rin ang lugar na ito. Ngayon, ito ay naging isang tumpok ng mga labi. Unti-unti ding nabuhay si Darwin. Habang ang dalawa ay nalilito at gustong humingi ng tulong, may gumalaw sa kanilang harapan. Isang itim na demonyo ang nagpakita, hinihila ang mga sawi na tao upang kainin sila. Sa kabilang banda, kinilabutan din si Nishiko, nasaksihan ang tagpong ito. Ang kanilang mga galaw ay nakakuha ng atensyon ng demonyo. Nang ang isang demonyo ay sumugod kay Nishiko, hindi niya sinasadyang napatawag ang isang may asul na balat na demonyo na humiwas sa ulo ng isa pang demonyo. Si Darwin din ay hindi sinasadyang nag-activate ng summon, na nagpatawag ng isang maliit na demonyo na maaaring umatake ng yelo. Tumakbo si Hebeki at sinabihan si Nishiko na sundan siya. Umakyat ang tatlo sa mas mataas na lugar at tumingin sa ibaba para makita ang mga demonyong ipinatawag nila na nagpoprotekta sa kanila. Tumakbo sila sa isang sulok at ipinakita sa kanila ni Nishiko ang screen ng phone niya. Nakalagay dito ang imahe ng demonyong tinawag niya. Ikinwento ni Hebeki kung paano nagtanong ang sistema kung gusto niyang mabuhay at, katulad niya, tinanong din sina Darwin at Nishiko. Gumawa siya ng isang conclusion na posibleng ang mga pumili ng kasawian ay automatikong ipinatawag ang kanilang mga demonyo. Nagtakbuhan ang tatlo palabas ng lungsod at nakita nila ang kaguluhan sa paligid. Inihayag ng gobyerno na ang kanilang prefecture ay nakaranas ng natural na sakuna, kaya ang bilang ng mga nasawi ay napakataas. Tinawagan ni Darwin ang kanyang pamilya ngunit nawalan ng signal matapos mag-usap sandali. Nang dumating ang rescue team at gustong pumasok sa tunnel para iligtas ang mga biktima, hinarang sila ng mga taong nakasuot ng kakaibang damit. Nagpakilala sila bilang Special Disaster Response Team ng gobyerno. Ang lugar na ito ay nasa ilalim na ngayon ng kanilang direktang utos. Nagalit ang mga rescue soldiers dahil hindi nila alam kung buhay pa ang mga biktima ng kalamidad sa loob, pero pinigilan silang pumasok. Dahil sa nawalang signal, hindi matawagan ni Nishiko ang kanyang pamilya at labis na nag-aalala. Dahil tinawagan na ni Darwin at Hebeki ang kanilang mga pamilya, malamang na maayos na sila. Nagpa siya ang dalawa na samahan si Nishiko sa kanyang tahanan. Pagkatapos, sinubukan niyang tumawag ng maraming beses ngunit hindi pa rin siya makatawag. Humingi siya ng paumanhin sa dalawa sa pagkaladkad sa kanila dito. Parehong nadama na sa kasalukuyang magulong sitwasyon, dapat silang magkasama.
Kinagabihan, pumunta si Darwin para bumili ng tubig habang nag-uusap sina Hibiki at Nishiko. Sinabi niya na kung alam niyang mangyayari ito, hindi siya sasali sa mock exam. Pakiramdam ni Hibiki ay parang sinusubok sila ng isang taong gumagamit ng application. Pagkabalik na may dalang tubig, masayang naglaro ang dalawa ng rock paper scissors. Ang resulta ay tulad ng dati, nanalo si Hibiki at natanggap ang bote ng tubig. May kakaibang bumaba mula sa langit patungo sa kinaroroonan nila. Habang ang lahat ay nagtataka kung ano ito, ang globo sa itaas ay lumawak at sumabog. Pagkatapos ng pagsabog na iyon, nabuo ang isa pang globo. Ito ay nagngangalit na nagpaputok ng mga bomba at bala, umaatake sa mga tao sa paligid, at yaong mga hindi nakatakas sa oras ay binawian ng buhay. Nang tinutukan ng globo sina Hibiki at Nishiko, tinawag niya ang kanyang demonyo upang harangan ang pag-atake. Inabisuhan ng system na mayroong bagong video ng kasawian. Binuksan ito ni Hibiki at laking gulat niya nang makita ang pagkasawi ni Darwin sa loob. Mula sa likuran, pinaandar ni Darwin ang isang malaking sasakyan sa demonyo at pagkatapos ay sumabog. Sa usok, hindi pa rin sawi ang demonyo ngunit unti-unting muling nagpapakita. Ang pagsaksi sa pagkasawi ng kanyang matalik na kaibigan ay labis na nagpagalit kay Hibiki. Inactivate niya ang summoning system, at isang malaking alon ng kapangyarihan ang sumabog. Ang mga tauhan ng Disaster Response Team ay namangha nang makita siyang ipinatawag ang Divine Beast na si Byakko. Sa ilalim ng utos ni Hibiki, iniwasan ni Byakko ang mga bala, lumukso para kumalhin ang demonyo, at pagkatapos ay inatake ito ng kidlat upang sirain ito. Tumakbo siya papunta sa fire site at narinig niya ang boses ni Darwin. Nahila na siya sa pagsabog ng isa sa maliliit na demonyo ni Nishiko. Agad na pinalibutan sila ng espesyal na disaster response team na nagngangalang Jibaso at dinala sila sa kanilang punong tanggapan. Sa sasakyan, lahat ng tatlo ay nakaposas at kinumpiska ang kanilang mga telepono. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit alam ng gobyerno na mangyayari ito ngunit pinabayaan ang mga mamamayan. Dinala sila ng convoy sa gusali ng parliament. Pagkapasok ay namangha ang tatlo sa engranding pintuan ng lugar. Lumapit ang isang lalaking maputi ang buhok, at sumaludo sa kanya ang lahat. Dinala sina Darwin at Nishiko sa isang glass room habang si Hibiki naman ay dinala sa ibang lugar. Tinanong niya kung bakit siya lang ang kinukuha ng hiwalay. Sinabi sa kanya ng babae na ibubunyag nila sa kanya ang katotohanan. Sa likod ng pinto ay isang napakalaking computer system. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Deputy Commander Asako. Sa mahabang panahon, ang Jibaso ay nakatalaga sa pagsubaybay sa isang hadlang na sumasaklaw sa Japan upang protektahan ang mga mamamayan nito. Ang hadlang na ito ay isang espiritual na sistema, at kung ito ay masira, ang mga mahiwagang phenomena ng kaaway ay sesalakay at aatake sa kanila. At tinawag ni Hibiki si Byakko, isa sa 4 na Divine Beast ng China. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakatawag ng isang napakalakas na demonyo. Sa sektor na ito, wala pang nakatawag ng demonyong kasing lakas niya. Mula noong sinaunang panahon, maraming paraan upang ipatawag ang mga demonyo. Sinaliksik at isinama ito ng Jibaso sa mga telepono para magpatawag ng mga demonyo at hindi ito maa-access ng mga normal na tao. Gayunpaman, may gumawa ng application at ipinamahagi ito upang ang mga mamamayan ay makapag-download at makatawag ng mga demonyo. Labis na nagalit si Hibiki na alam nilang mangyayari ito, at higit pa rito, ang lugar na ito ay may napakamodernong kagamitan. Gayunpaman, hindi nila ito ginamit upang matulungan ang mga mamamayan, ngunit makasarili itong itinago para sa kanilang sarili. Ipinaliwanag ng may maputing buhok na commander na ang mga demonyong magpapakita sa ibang pagkakataon ay mas kakilakilabot pa sa katatapos lang niyang sirain. Mayroong 6 na nilalang sa antas ng kalamidad na katumbas ng 6 na paparating na araw, at kailangan nilang pigilan ang mga ito kung hindi ay lalamunan at mawawala ang mundo. Ang 6 na ito ay tinawag na Septentrians. Ipinatawag ni Hibiki ang puting tigre, si Byakko, kaya may kakayahan siyang tulungan ang Jibaso na sirain ang mga Septentrian. Ang mga siyentipiko sa Jibaso, pagkatapos ng pananaliksik, natanto na ang application ng player ay ganap na naiiba mula sa application na kanilang idinisenyo. Kinabukasan, tinanong ni Nishiko kung ano ang mangyayari sa kanila. Tiniyak ni Hibiki sa kanya na walang mangyayari hanggat nananatili sila. Nang gabing iyon, pinauwi sila ni Asako.
Sinabi niya na ayon sa kasunduan, iuuwi niya sina Darwin at Nishiko, ngunit si Hibiki ay kailangang sumama sa kanila sa laban. Sinubukan ni Darwin na pigilan si Hibiki dahil masyadong delikado. Sa kasamaang palad, ang lungsod kung saan nakatira ang pamilya ni Nishiko ay natatakpan ng usok, at ang daan sa unahan ay masikip. Inaliw nila siya na walang masamang mangyayari. Ngayon, pupunta sila sa isang refugee camp para hanapin ang pamilya ni Nishiko. Nakarating sila sa isang malaking gusali kung saan marami ng mga tao ang dumating para sumilong. Ibinalik ni Asako ang kanilang mga telepono sa kanila at umalis. Sa kabila ng paghahanap sa information board, wala pa rin silang impormasyon tungkol sa pamilya ni Nishiko. Labis siyang nataranta nang hindi niya mahanap ang kanyang pamilya. Biglang, isang demonyo ang pumasok sa salamin na pinto, na nagpatakot sa lahat na tumakas. Tina-target ng demonyo ang isang batang lalaki at hindi na nakatiis si Hibiki at tinawag si Byako para dalhin ito sa labas. Si Asako na hindi pa nakakalayo ay nakita ang Byako na nakikipaglaban. Matapos ang isang demonyo ay tapusin ni Byako, isang buong kawan ng mga demonyo ang sumugod. Gusto ni Darwin na magpatawag ng isang demonyo upang tumulong, ngunit ang kanyang maliit na demonyo ay hindi pa nagagawang muli. Gusto ni Darwin na pigilan si Hibiki, na nangangatuwiran na kahit na siya ay may malaking kapangyarihan, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Para naman kay Hibiki, gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang mga tao. Ang bilang ng mga lumilipad na demonyo ay patuloy na dumarami. Sa kabutihang palad, dumating si Asako upang tumulong, sinabing wala siyang nakitang mga manlalaro sa paligid. Posible na ang isang sirang telepono ay automatikong nagpapatawag ng mga demonyo. Naghiwalay sila at nanatili si Hibiki para pumaslang ng mga demonyo habang si Asako ay tumakbo para hanapin ang telepono. Natagpuan niya ang isang sawi na manlalaro na may telepono na patuloy na nagpapatawag sa kanyang mga demonyo. Agad niyang dinurog ang telepono para itigil ang pagtawag. Ang mga mamamayan na nakasaksi sa pakikipaglaban ni Hibiki ay natatakot na sasalakayin niya sila. Nagsalita ang batang iniligtas niya kanina para magpasalamat. Pagkatapos, nakipagkita ang tatlo sa isang commander. Napagtanto nila na ang kasalukuyang sitwasyon ay napakaseryoso, kaya mananatili sila upang tumulong. Ibinigay sa kanila ng commander ang kanilang unang misyon, ang hanapin ang Jibaso scientist na nawala pagkatapos magpakita ang sept entry. Bago umalis, iminungkahi ni Hibiki na manatili ang dalawa pa. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Darwin ang kanyang malapit na kaibigan na mag-isa, kaya hindi siya sumang-ayon. Natuwa si Darwin na nakabili siya ng iba pang demonyo sa App Store. Bagamat medyo natatakot sa kapangyarihang taglay niya ngayon, kinailangan pa rin itong gamitin ni Hibiki para protektahan ang kanyang mga minamahal. Pagkatapos sumakay sa subway, narating ng tatlo ang lugar ng Asaka at nakilala ang mga tauhan ng Jibaso sa sangay na ito. Dito rin nila nakilala ang dalawang bagong manlalaro, sina Hinako at Kida. Katulad ng grupo nila, kahapon lang sumali sa Jibaso ang dalawang ito. Ang batang si Kida ay may matigas na personalidad, ayaw niyang sumali sa search mission at mag-iisa siyang manghuli ng mga demonyo. Pumunta ang grupo sa underground laboratory ni Dr. Kano. Walang mga palatandaan ng isang pakikibaka, or anumang indikasyon na siya ay umalis sa gusali na parang ang siyentipiko ay nawala sa lupa. Si Kida, habang pinapaslang ang mga demonyo at sinisira ang mga telepono ng mga ay hindi sinasadyang namataan ang isang demonyo na lumilipad ng patago sa kalangitan at hinabol ito. Hindi maintindihan ni Darwin kung bakit, ngayon na lahat sila ay mga manlalaro, hindi sila itinalagang pumaslang ng mga demonyo, ngunit sa halip ay ginagawa ang iba pang mga gawaing ito. Tiyak, may ibang agenda ang commander. Pagkatapos, iniulat ng system na inaatake ang barrier wall. Ang hadlang ng Jibaso ay maraming pader, kaya karaniwan ay hindi ito masisira mula sa labas. Sa hindi maipaliwanag na paraan, biglang nagulat ang system ng isang error dahil sa pag-atake ng isang hacker sa kanilang system. Patong-patong, ang proteksyon ay sinisira ng hacker. Tinanong ni Hinako kung bakit hindi nila ma-unplug ang network para matigil ang pag-atake. Tumanggi ang matanda dahil kung gagawin nila, mawawalan ng mahiwagang proteksyon ang Asaka at sasalakayin at aatakihin sila ng mga Septentrian. Napagtanto ni Hibiki na alam na ito ng commander ng maaga, kaya naman itinalaga niya ang misyon na pumunta rito.
Nag-notify ang app ng isang bagong video ng kasawian. Tiningnan ni Hinako at nakitang kasawian ito ni Kida. Sinabihan siya ni Hibiki na tumingin sa paligid upang makita kung nasaan ito. Pagkatapos ay tumakbo siya para sabihin sa staff na hanapin ang lugar na iyon. Habang pinapagalitan siya ng matanda, wala raw siyang ginagawa, nahanap na ng babaeng staff ang lugar at nadiskubring nasa isang parke malapit sa lugar na ito ang hacker na umaatake sa kanilang sistema. Nakipag-ugnayan sa kanila ang commander at sinabihan silang mabilis na pumunta at pigilan ang hacker. Ang mga koponan sa malapit ay darating upang sumuporta. Nais ni Hibiki ng paglilinaw, nagtatanong kung alam na niya ito ng maaga. Hindi malinaw na sagot lang ang ibinigay ng commander nang hindi siya binibigyan ng diretsyong sagot. Si Kida, habang hinahabol ang demonyo, ay pumasok sa isang abandonadong parke. Biglang may sumulpat na 2 demonyo sa likod at umatake. Sila ay mga demonyong mukha ng kabayo mula sa mitolohiya. Agad namang nagpatawag si Kida ng isang mandirigma na pula ang balat para labanan sila. Bagamat hindi sila individual na makapangyarihan, sila ay marami at patuloy na tinatawag. Habang umiiwas sa pag-atake ng isang demonyo, si Kida ay nahuhulog patungo sa isang matalim na spike na bakal. Sa pag-aakalang masasawi siya roon, maswerte siya na dumating si Hinako sa tamang panahon at hinayla siya ng lumilipad na demonyo. Ang demonyong mukha ng kabayo, na gustong samantalahin ang pagkakataong umatake, ay pinaslang ng puting tigre ni Hibiki. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag na dumating sila sa oras. Sinabi ni Darwin na mahahanap niya ang hacker na kumokontrol sa mga demonyo at ipinatawag ang mga demonyong binili niya. Sa hindi inaasahan, sila ay napakawalang silbi, na natakot at nagkalat sa sandaling sila ay sumugod. Tinawagan ni Asako si Hibiki upang ipaalam sa kanya na ang kanyang grupo lamang ang ligtas na nakarating doon. Ang ibang mga grupo sa daan ay napaslang lahat. Sinabihan siya ng commander na mabilis na hanapin ang hacker, na halos 50 metro ang layo sa kanila. Sinabihan ni Hibiki sina Darwin at Nishiko na hanapin ang hacker habang siya at ang iba ay mananatili at lalaban. Sa kabila ng suporta ng 3 sa labanan, napakahirap pa rin dahil napakaraming kalaban at lahat ay pagod na pagod. Iniutos ng komandante ang paggamit ng Amadan, isang bagong virus na naimbento ng siyentipiko. Nag-alala si Asako dahil ang paggamit nito ng walang scientist ay lubhang mapanganib. Sa huli, kailangan niyang sumunod. Kaagad, ang lahat ng kaaway na mga demonyo ay nanlamig at hindi makagalaw. Hindi sila makakaatake sa maikling panahon. Sa ngayon, nakita na rin ni Nishiko at Nishiko ang hacker. Nang tawagin niya ang kanyang asol na demonyo, laking gulat nila nang makitang ang nakaupo sa loob ay ang scientist talaga. Pagkatapos, pinaslang ng isang mataas na antas ng demonyo ang demonyo ni Nishiko at itinapon siya mula sa taas. Agad na nakontrol ni Kida ang kanyang demonyo para saluhin siya. Naalarma rin ang mga tao sa punong tanggapan nang malaman na ang hacker ay ang siyentipiko. Siya ay ganap na na-brainwash ng kalaban at sinunod lamang ang mga utos. Ang puting tigre at ang demonyo ni Hinako ay sabay na sumalakay sa mataas na antas ng demonyo, ngunit nakakagulat na maaari nitong harangan ang kanilang mga pag-atake gamit ang isang kamay. Pagkatapos ay tinamaan nito ng kidlat ang demonyo ni Hinako, na ikinasawi nito. Sinabihan ni Hibiki si Kida na makipagsanib puwersa sa kanya para salakayin ito. Inatake na ngayon ng hacker ang huling defensive layer ng system. Sinugod ng puting tigre ang demonyo nang gumawa ito ng kalasag na harang. Ang demonyo ni Kida ay sumalakay mula sa likuran at pinaslang ito. Sinunod din ni Darwin ang plano at gumamit ng bakal para sirain ang sistemang ginagamit ng hacker. Nang akala ng lahat ay nagtagumpay sila, hindi pa rin nasawi ang demonyo mula kanina. Bigla itong kumidlat kina Kida at Hibiki. Agad na itinulak ni Kida si Hibiki, ngunit siya mismo ang nataman at binawian ng buhay. Muling na-activate ang sistema ng hacker, na sinisira ang huling defensive layer. Pagkatapos ng labanan, lahat ay nasugatan. Laking gulat ni Hibiki nang makitang masawi si Kida at hindi nila mababago ang hinaharap. Nawala ang defensive layer at nagpakita ang Sept-Entry disaster at pumasok sa Asaka. Malalim na sinisi ni Hibiki ang kanyang sarili sa pagiging pabaya, na humantong sa pagkasawi ni Kida. Dinala siya ng mga tauhan ng Jibaso sa isang posisyon upang maghanda para sa labanan sa Sept-Entry. Ito ay isang napakalaking nilalang na dahan-daang lumilipad sa gitna.
Pinaputukan ito ng hanay ng mga tangke ng militar, ngunit walang pakinabang. Ang Sept Entry ay naglabas ng maliliit na demonyo na nakakabit sa mga tangke, na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Isang lalaking maputi ang buhok na nakaupo sa tulay ay nakipag-usap sa isang mataas na antas ng demonyo, na nagsasabi na ang mga tao ay hindi gaanong mahalaga kapag nakaharap dito. Inihayag ni Asako ang pagtitipon ng mga koponan ng manlalaro sa daanan ng Sept Entry upang harangan ito. Ito ay walang iba kundi isang pader ng laman. Nais din ni Darwin na sumali sa labanan upang matulungan ang lahat, ngunit dahil ang kanyang antas ng demonyo ay masyadong mahina, hindi siya maaaring sumali sa pangkat ng labanan. Siya ay itinalaga sa pangkat ng medikal upang tumulong sa iba. Bago pumunta sa labanan, sinabi ni Hinako kay Nishiko na manatili dito kasama si Hibiki. Nalulunod na siya ngayon sa guilt sa pagkasawi ni Kida at kailangan niya ng isang tao sa tabi niya. Si Hibiki ay kasama ng pangunahing puwersa sa huling linya at sinabi sa kanya ng commander na nasawi si Kida sa pagprotekta sa kanya, na marangal. Ang mga walang kapangyarihan ay basura lamang, kaya hindi na kailangang alalahanin ang mga ito. Ang Sept Entry ay pumasok sa lungsod. Daan-daang mga manlalaro ang kinokontrol ang mga demonyo upang salakayin ito, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Ang Sept Entry ay naglunsad lamang ng isang alon ng mga pag-atake at ganap na sinira ang unang linya ng depensa. Tumakbo si Nishiko kung saan-saan hinahanap si Hibiki at tinanong niya ang isang tauhan kung nasaan siya. Nang malaman niyang nasa harap siya ng gusali, tumakbo siya pataas doon. Nang maabot ng Sept Entry ang ikalawang linya ng depensa, gumamit ito ng mahika upang umatake ng sinag ng pagkawasak sa punong tanggapan. Malakas na yumanig ang buong lungsod at ang panlabas na protection na layer ng punong tanggapan ay ganap na nawasak, at isa pang atake ay magiging sanhi ng Asaka na mahulog sa ilalim ng lupa. Matapos ang pag-atake ng Sept Entry, ang lahat sa paligid ay nagyelo. Pati ang medical team ay nawasak at si Darwin ay labis na nag-alala at tinawagan si Hibiki, sinabi sa kanya na bumaba, sinabi na kung patuloy niyang susundin ang mga utos ng Jibasu doon, siya ay masasawi. Nagpasya siyang pumunta sa frontline para lumaban kaysa manatili dito na panuurin ang pagkasawi ng mga tao. Ang sabi ng commander ay wala siyang isip, ngunit hindi na kailangang mag-alala dahil may pumalit na sa posisyon na iyon. Walang iba kundi si Nishiko na tumatakbo paakyat sa rooftop para hanapin si Hibiki. Dahil nakasakay na siya sa kanyang tigre, hindi makapagkita ang dalawa. Sa defense line na ito, ang mga kumokontrol sa lumilipad na mga demonyo, kabilang si Hinako, ay sumalakay sa Sept Entry. Nang isang paputok na demonyo ang sumugod sa kanya at sumabog, hinaranggan ito ng puting tigre ni Hibiki. Sinabi niya sa kanya na mabilis na umatras sa likurang linya ng depensa, ngunit tumanggi siya. Ang puting tigre ay tumama ng kidlat, ngunit ang Sept Entry ay hindi nasaktan. Sa halip, mas mabangis itong umatake. Inatake din ang puting tigre at nahulog sa lupa. Agad na pinuntirya ng mga demonyo ang puting tigre at si Hibiki, at lahat ng tao sa koponan ay sumugod upang protektahan siya. Nang magkamalay siya, nakita niya ang mga balahibo mula sa lumilipad na mga demonyo na nahuhulog kung saan-saan. Maraming tao ang nawalan ng buhay sa pagprotekta sa kanya. Malubhang nasugatan din ngayon si Hinako sa patuloy na pag-agos ng dugo. Sinabi niya na pumunta si Nishiko sa building na iyon para hanapin siya. Habang siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, ang misteryosong may puting buhok na lalaki ay nagpakita. Nagpakilala siya bilang Archie, kaibigan ng commander. Sinabi niya na si Hibiki ay kinaladkad sa labanang ito. Malubhang nasugatan si Hinako na nagpoprotekta sa kanya, at ngayon ang natitirang tao ay malapit ng kaladkarin sa labanang ito. Bigla niyang napagtanto na si Nishiko iyon. Nakatanggap siya ng mga utos na palitan ang posisyon ni Hibiki upang protektahan ang huling linya ng depensa. Akala ni Archie ay dahil sa kanya ang lahat. Ang mga may kapangyarihan ay maaaring magdulot ng panganib sa mga nakapaligid sa kanila. Habang papalapit ang Sept Entry, nagpatawag si Nishiko ng isang bagong demonyo. Nagulat ang lahat, ito ay walang iba kundi ang Diyosa na si Himi. Hindi alam ng matanda kung sino ang mga kabataang ito para magkaroon ng napakalakas na demonyo. Sinira ni Himi ang mga sumasabog na demonyong sumugod, pagkatapos ay inatake ang Sept Entry gamit ang isang shockwave. Bagamat napakalakas ni Himi, limitado ang pisikal na lakas ni Nishiko at hindi ito makontrol ng matagal.
Ang Septentry ay nagsimulang mang-alap ng enerhiya upang magpakawala ng isang mahiwagang sinag ng liwanag. Bigla itong inatake ng puting tigre ni Hibiki, dahilan para i-redirect nito ang atake nito sa kalangitan. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, ginamit ng White Tiger ang lahat ng kapangyarihan nito upang sirain ang core ng Septentry, na naging dahilan upang ito ay maglaho. Natuwa ang lahat na nagtagumpay ang kampanya laban sa Septentry. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, may natitira pa itong kapangyarihan at tututukan na sana si Hibiki nang hiwain ito sa kalahati ng demonyo. Lumapit ang lalaking nagmamay-ari ng demonyo. Sinabi niya na siya ay dating miyembro ng Jibaso at kasalukuyang kinasusuklaman ng Jibaso. Sinabihan niya si Hibiki na sumama sa kanya at naalarma ang mga tao sa headquarters nang hindi na nila makita ang presensya ni Hibiki. Siya ay nawala, at ang lalaking kumuha kay Hibiki ay ang pinuno ng rebeldeng hukbo na umagaw sa sangay ng Jibaso sa Nagoya na nagngangalang Ronald. Dati siyang miyembro ng Jibaso, kaya marami siyang alam sa mga sikreto nila. Nagtago sina Darwin at Nishiko sa mga karton at pinasok ang lihim na hukbo upang marating ang Nagoya upang hanapin si Hibiki. Labis na nag-alala ang dalawa matapos matanggap ang video tungkol sa pagkasawi ni Hibiki. Ayon sa mga kalkulasyon, ang susunod na lugar na sasalakayin ng Septentry ay ang Nagoya. Ang babaeng siyentipiko, pagkatapos ng maraming araw ng pagkawala ng malay, ngayon ay nagkamalay. Agad siyang nagsimulang magtrabaho sa pagpapanumbalik ng sistemang nasira niya. Umuwi si Asako nang maalala ang unang pagkikita nila ilang taon na ang nakakaraan. Inimbitahan niya itong maging deputy commander dahil ayon sa kanya, ang mga may kakayahan ay dapat tumayo sa mga posisyong nararapat sa kanila. Sa isang restaurant sa Nagoya, doon nanunuluyan ang magkapatid. Sila ay mula sa Jibaso at pagdating sa Nagoya, nawalan sila ng komunikasyon sa punong tanggapan. Ngayon ay ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon na pasukin ang teritoryo ng mga rebelde para sa investigasyon. Gagamit sila ng lagusan na hindi alam ng mga rebelde na papasukin. Nilaibot naman nina Darwin at Nishiko ang lungsod at nakita nila na ang eksena dito ay kasing sira ng Asaka. Sa harap nila ay isang pulutong ng mga mamamayan ang nagtitipon. Biglang may lumapit na lalaki na mukhang Aztec na ikinagulat nilang dalawa. Kumuha siya ng tubig at pagkain sa isang kahon at ibinigay ito sa mga refugee. Aniya, pinabayaan na ng kasalukuyang gobyerno ang mga tao kaya wala silang ibang magawa kundi ang alagaan ang sarili. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ang mga bahagi ng pagkain ay mula sa Jibaso. Marahil ang mga taong ito ay nagnakaw ng pagkain mula sa Jibaso at ibinigay ito sa mga mamamayan. Biglang nagpakita ang isang grupo ng mga demonyo mula sa kung saan at inatake sila. Gustong tumulong ni Darwin sa pamamagitan ng pagtawag ng mga demonyo, ngunit sila ay mga duwag na demonyo pa rin na natatakot sa kalaban. Hanggang sa tinawag ni Nishiko si Himi na winasak silang lahat. Ang mga rebelde sa lugar na ito, nang makita na sila ay mga manlalaro, ay pinalibutan sila sa isang silid kung saan naruroon ang mga sugatang manlalaro. Ang babaeng ito ay isang doktor ng Jibaso sa lihim na hukbo. Sinisi siya ng mga manlalaro dahil alam ng Jibaso ang lahat ngunit pinabayaan ang mga mamamayan. Sa totoo lang, wala silang alam at sinunod lang ang utos ng commander. Lumapit si Ronald at sinabihan silang itigil na ang paninisi sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik din niya ang sama ng phone sa dalaga. Bagamat kabilang siya sa Jibaso, ang kanilang kaaway, kailangan niya ito para protektahan ang iba. Gusto niyang malaman kung bakit niya kinuha ang sangay na ito. Isang sikreto ang ibinunyag ni Ronald sa kanila. Matapos masira ang lahat ng Septentrians, magpapatupad si Commander Yamato ng diktadura. Siya ang mamumuno sa bagong sanlibutan at ang malalakas ay nasa ilalim ng kanyang utos. Hindi siya gumagawa ng walang basehang pag-aangkin. Dati, siya ay inspector na iniluklok ng gobyerno sa Jibaso. Pagkaraan ng ilang oras, natuklasan niya na si Yamato ay isang parang contractor. Para sa kanya, mga kasangkapan lang ang mga ito para tulungan siyang maabot ang tuktok. Wala nang hihigit pa, walang kulang. Inakay ni Ronald si Hibiki sa kanilang control room. Kahit na ang lugar na ito ay mas rundown kumpara sa Hibiki's headquarters, mayroon silang malalakas na demonyo na maaaring lumaban sa Septentry. Nahihiya ding sinabi ng babaeng Jibaso doctor na sasama siya sa kanilang laban sa Septentry. Si Yamato sa oras na ito ay naglalaro ng chess mag-isa.
Akala niya ay mga walang isip ang mga ito na malapit nang mapagtanto ang malupit na katotohanan. Ang mundong ito ay hindi para sa mahihina. Mula sa murang edad, si Yamato ay isang henyo na may labis na mapagmataas na saloobin, na minamaliit ang mga nasasakupan. Ang kanyang angkan ay matagal nang nagsaliksik ng mga paraan upang ipatawag ang mga demonyo. Kapag inilapat kay Yamato, sa hindi inaasahan, ang pagsabog ng kapangyarihan ay napakalaki. Ang demonyong tinawag niya ay ang itim na leon, ang Cerberus. Ang itim na leon ay lubhang mabangis at nawalan ng kontrol, na umaatake sa mga siyentipiko sa apoy. Nang dumating ang Cerberus kay Yamato, lumuhad ito sa harapan niya. Maya-maya, dumating si Archie para hanapin si Yamato. Siya ay napakatalino kaya't hindi pa rin mapapantayan si Yamato kapag naglalaro ng chess. At kaya, naging magkaibigan sila. Back to the present, lumapit ulit si Archie kay Yamato, sinabing hindi naman nagbago si Yamato kumpara noon. Nang malapit na siyang umalis, nagpakita ang telepono ni Yamato ng notification tungkol sa video, na isang video tungkol sa pagkasawi ni Hibiki. Sa Nagoya, pinangunahan ni Ronald ang lahat sa posisyon kung saan lalabas ang ikatlong sept entry. Alam niya ang tungkol dito batay sa tipan ng angkan ng Emato. Alam ng babaeng doktor ang tungkol kay Hibiki, kaya tinanong niya kung bakit siya sumusunod sa mga rebelde. Naisip niya na kung sinusunod niya ang Jibaso, wala siyang mailigtas. Ang ideal ni Yamato ay magsakripisyo ng iba para maabot ang tuktok at ayaw niyang sumunod sa ganoong tao. Sa sandaling ito, dumating si Yu para sabihin kay Hibiki na may mga taong nagsasabing kaibigan niya sila. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay pumasok na sina Darwin at Nishiko. Tuwang-tuwa silang tatlo nang makita ang isa't isa. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa video na natanggap nila. Gusto nilang bumalik siya sa Tokyo kasama nila at umalis sa labanang ito, ngunit tumanggi siya. Pipigilan niya ang sept entry na malapit nang magpakita. Galit na galit si Darwin dahil nasa lugar na ito ang pagkasawi niya sa video. Nang makitang determinado pa rin siyang manatili, nagalit si Darwin, ngunit nagpasya din siyang manatili kay Hibiki upang labanan ang video ng kasawian. Nagsalita si Nishiko, sinabi sa kanya na huwag balikatan ang lahat ng mag-isa ng ganoon. Ang magkapatid sa Jibaso, habang nakalusot, aksidenteng nahulog sa isang lugar na maraming rebeldeng sundalo. Agad silang nagpatawag ng mga demonyo para lumaban. Tuwang-tuwa ang dalaga na makipaglaban sa mga demonyo. Ipinatawag din nila ng kanyang kapatid ang kanilang mga demonyo, ang Dihikat at ang Warrior Cat. Sa isang sandali lang, napaslang na ng kanilang mga demonyo ang lahat ng mga rebeldeng demonyo. Nagpakita din sina Ronald at Yu pagkatapos. Sinabihan niya ang dalawa na huminto dahil hindi nila sila matatalo. Habang ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig ay napakasama, hindi gustong mga tuwiran ngunit nag-aaway, ang lupa ay biglang yumanig ng malakas. Ang mga tao sa control room ay nagpaalam kay Ronald na ang sept entry ay malapit nang magpakita. Matapos matukoy ang mga coordinate, nakakagulat, ang posisyon kung saan ito magpapakita ay kung saan sila nakatayo. Bumukas ang isang magic gate at ipinatawag ang sept entry na may pabilog na hugis at spike. Tinipon ni Ronald ang lahat ng mga manlalaro na kabilang sa hukbo ng mga rebelde upang sumuporta. Tumigil na rin ang magkapatid sa pakikipag-away at sumama sa kanya sa pakikipaglaban sa common enemy, ang sept entry. Ngunit karamihan sa kanilang mga pag-atake ay hindi epektibo. Sa puntong ito, ang mga spike ng sept entry ay tumigil sa pag-ikot at dam-aikit sa mga dingding sa magkabilang panig. Naglabas ito ng alon ng mahika na nagpalipad sa lahat ng mga demonyo sa harapan. Kung hindi nila kayang talunin ang sept entry ngayon, sisirain nito ang sistema at masisira ang Nagoya. Nang ang sept entry ay maglulunsad ng isa pang mahiwagang pag-atake, dumating si Hibiki. Ang kanyang Fire Phoenix ay nagpakawala ng nakakatakot na firepower sa sept entry. Lahat ay namangha sa kapangyarihang iyon. Pinatawag din siya ni Nishiko para suportahan siya sa laban. Ang babaeng doktor ay tumawag ng isang demonyo na tumugtog ng isang instrumento na may espesyal na kasanayan na nagpapahina sa mga kaaway. Ang katawan ng sept entry ay unti-unting nagkaroon ng mga bitek. Bigla itong umilo at humiwalay ang singsing. Ang mahiwagang kapangyarihan ng sept entry ay biglang tumaas ng husto. Inutusan ni Hibiki ang Fire Phoenix na ihinto ito, ngunit huli na ang lahat. Nagpaputok ito ng mapanirang sinag na pumaslang sa Fire Phoenix at iba pang mga demonyo.
Napagtanto ni Darwin na sa video ng kasawian, si Hibiki ay masasawi mula sa sinag na iyon. Agad niyang ipinatawag ang puting tigre, ngunit ganoon din ang sinapit nito, na binura ng sept entry. Ang system sa telepono ay agad na nagulat ng isang error at tumigil sa pagtawag. Itinoon ng sept entry ang susunod na pag-atake sa kanya. Sa ganitong sitwasyon ng buhay or kasawian, sumugod ang Black Lion ni Yamato, kinagat ang spike ng sept entry, at pinigilan ito. Ang kanyang angkan ay binago at pinahusay ang mga kasanayan para sa mga demonyo. Nagpaputok ng shockwave ang Black Lion na sum-ira sa sept entry sa isang galaw. Ang screen ng system ay matagumpay ding nahak ng babaeng siyentipiko. Galit na galit si Hibiki na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan ngunit hindi pinoprotektahan ang mga tao. Sa halip, nakatayo lang siya sa likod ng pag-uutos, na naging sanhi ng kasawian ng mga tao. Para kay Yamato, pon lang sila at special pon siya. Nagsalita din si Ronald, sinabing hindi niya matatanggap ang diktatorial na mundo kung saan hawak ng malakas na kapangyarihan na gustong likhain ni Yamato. Nagulat ang mga taong kabilang sa Jibaso nang malaman nila ang sikretong ito. Ipinatawag din ni Hibiki ang puting tigre, handang harapin si Yamato kung nais niyang makapinsala sa iba. Biglang sumulpat si Archie sa tabi ng mga nasira, sinabing hindi niya inaasahan na maghaharap ang sinag ng pag-asa sa isa't isa. Agad umanong pumunta rito si Yamato matapos matanggap ang video ng pagkasawi ni Hibiki. Tiniyak ni Yamato na mas magiging malupit ang paparating na septentrians. Kaya't si Hibiki ay isang sandata lamang, walang higit pa, walang kulang. Pagkatapos ay sinabi ni Archie, kung hindi dumating si Yamato ng mas maaga, nasawi na sana si Hibiki. Kaya ngayon ano ang kanyang desisyon? Sumama kay Yamato or manatili? Ito ay lubhang mahalaga, na nakakaapekto sa hinaharap. Pinayuhan ni Ronald si Hibiki na huwag sumama sa kanya. Bigla siyang pinalibutan ng apoy, na pumihil sa paglapit kay Hibiki. Ang demonyong lumalabas sa tabi ni Archie ay nagsalita, sinabihan siyang tumahimik. Nagulat ang lahat nang makita ang isang demonyo na maaaring magsalita ng ganoon sa unang pagkakataon. Tinanong ng demonyo si Archie kung bakit siya pumanig sa mga mahihinang taong ito. Tinanong ni Hibiki kung demonyo si Arch at mas malinaw niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang laging naghihirap. Ang mga manlalaro mula sa hukbong rebelde ay nagpatawag ng mga demonyo upang harapin sila. Ang apoy na demonyong iyon, sa isang pitik lamang ng mga daliri nito, ay naging sanhi ng pag-aapoy ng lahat ng mga demonyo. Sinabihan ni Hibiki ang lahat na umatras at kakalabanin niya sila. Isang katotohanan ang ibinunyag ni Archie. Ang summon ng application na ginagamit nila ay ginawa niya at ang mga tao ay napakahina at ganap na walang magawa laban sa mga pag-atake ng septentrian. Kaya, ginawa niya ang summon ng application para magamit nila laban sa mga demonyo. Sinabi ni Yamato kay Hibiki na ang susunod na sept entry ay magpapakita bukas. Lalabas ito sa maraming lokasyon, Tokyo, Osaka, at Nagoya. Sabay-sabay itong aatake sa 3 punong tanggapan sa 3 rehiyon. Ang mga demonyo lamang sa parehong antas ng puting tigre ni Hibiki ang papayagang lumahok sa labanan. Tiniyak niya kay Yamato na gagamitin niya ang kapangyarihang taglay niya para sirain ang sept entry. Kaya, kung siya ay naliligaw ng mga ideal, hindi niya ito palalampasin. Sa huli, nagpasya siyang humiwalay sa Jibaso at sa hukbong rebelde upang lumaban ng nakapag-iisa. Hindi nakuha ni Yamato si Ronald, ang commander ng rebelde, ngunit hayaan siyang mag-utos sa lugar na ito laban sa sept entry bukas. Tumakbo si Ana para tanungin si Hibiki kung sino ang lalaking may guhit na sando. Pero nung tumingin sila, wala ng tao. Sa tren pabalik sa Tokyo, nasugatan at dumudugo ang kamay ni Yamato, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng sakit. Sa isip ni Hibiki, naguguluhan pa rin siya sa tanong kung bakit ipagsasapalaran ni Yamato ang teleportation gate para puntahan siya at iligtas. Ang teleportation device ay naayos din. Nang gabing iyon, sumailalim ang lahat ng kawani sa pangkalahatang pagsusuri sa kalusugan. Habang nag-uusap at nag-aasaran sina Hibiki at Darwin ay medyo reserved si Darwin hindi tulad ng dati. Napansin ito agad ni Hibiki at sinabing kung hindi lang tumulong sina Darwin at Nishiko ay nahihirapan na siya. Dahil doon, naalis ang awkwardness ng dalawa. Sa pag-uusap ng babaeng doktor at ni Nishiko, naging close din ang dalawa. Na-curious si Nishiko kung bakit siya sumali sa Jibaso.
Walang itinago ang babaeng doktor at ibinunyag. Dati, ordinaryong doktor lang siya, ngunit isang araw, may mga nagpakita na nagsasabing sila ay mula sa gobyerno at inimbitahan siyang sumali sa Jibaso. Anyway, mas maganda ang sahod dito kaysa sa labas kaya pumayag siya. Napag-alaman na mayroon siyang isang batang anak. Kaya, pagkatapos sumali sa Jibaso, ang kanyang anak na babae ay protektado din. Pinapurihan ng babaeng doktor si Nishiko, sinabing napakagaling niya. Kapag sinubukan niya ang kanyang makakaya para sa kanyang mga kaibigan, para sa taong mahal niya, namula si Nishiko at itinanggi ito. Ngunit matagal nang napagtanto ng babaeng doktor na gusto niya si Hibiki. Sa labas, hinihintay ni Darwin na lumabas si Nishiko, at tinukso siya ni Yu, na pumunta sa harap ng klinik ni Nishiko. Sa oras na ito, dumating din si Hibiki. At pagbukas pa lang ng kwarto, nakita niya ang tatlong lalaki sa harapan niya, kasama na si Hibiki, napahiya siya at sinuntok silang lahat. Habang nakaupo silang lahat at umiinom ng kape, lumapit ulit si Yu para asarin ang dalawa. Si Ronald, pagkatapos ng kanyang check-up, ay agad na nagtungo upang suriin ang mga kagamitan. Siya ay lubhang maingat at lubos na naghanda para sa labanan bukas. Habang sila ay nagpapahinga, sumugod si Ana at pinagalitan sila sa pagiging walang modo. Hindi maintindihan ni na Darwin at Hibiki kung bakit sila pinapagalitan ng ganoon. Kanina pala sa examination room, hindi lang si Nishiko, pati si Ana ay nagpapalit din ng damit. Si Yamato ay nasa hapagkainan kasama ang mga matataas na pinuno. Sinisi nila siya sa pagpunta sa Nagoya at pag-abandona sa Tokyo. Kung may nangyari, sino ang magpoprotekta sa kanilang buhay? Tahimik niyang sinumpa ang mga ito bilang isang bangkos ng basura. Ang sept entry na lalabas bukas ay magkakaroon ng tatlong entity. Sabay-sabay itong aatake sa tatlong lugar, Tokyo, Nagoya, at Osaka. Sila ay hahatiin sa tatlong koponan upang lumaban. Para sirain ito, kailangan nilang sabay na sirain ang tatlong core sa loob ng sept entry. Makikipaglaban ang grupo ni Hibiki sa Osaka, kaya doon sila nag-teleport. Ang Nagoya ay nasa ilalim ng utos ni Ronald, at sa wakas, ang Tokyo ay lalabanan ni Yamato lamang. Kinabukasan, nagpakita ang sept entry mula sa ilalim ng dagat. Ang katawan nito ay isang bilog na masa na napapalibutan ng mga spike na gumugulong patungo sa gitna. Naisip ni Hibiki ang USB na ibinigay sa kanya ni Ronald. Sa loob, nakapaloob dito ang lahat ng impormasyong inimbestigahan niya tungkol sa angkan ni Yamato. Sa Nagoya, sinimulan na ng lahat ang pag-atake. Sa hindi inaasahan, ang mga panlabas na kaliskis ng sept entry ay napakatigas. Hindi nila ito maputol. Hindi lang iyon, nakakatakot din ang regeneration rate nito at naghihilom kaagad ang mga sugat. Ayaw ni Darwin na tumayo lang at manood. Kaya, nagpatawag siya ng bagong demonyo. Kahit papaano, sa sandaling makita nito ang higanteng sept entry, sumenyas ito ng walang paraan gamit ang kanyang kamay at automatikong kinansela ang pagpapatawag. Tinawag ni Hinako ang isang demonyong katulad ng ginamit ni Kida. Gagamitin niya iyon para ipaghiganti siya at kung ang isang demonyo ay malakas or mahina ay nakasalalay sa controller. Ang demonyong tinawag niya pa lang ay may malaking kapangyarihan, inatake ang isang malaking tipak ng laman ng sept entry, kaya inilantad ang kaibuturan sa loob ng katawan nito. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, pinasok ni Hibiki ang puting tigre sa core at nabasag ito na kinasira din ng sept entry. Akala nila ay nagtagumpay sila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumaas ang regeneration rate ng sept entry mula sa maliliit na fragment na iyon. Maaari itong muling buuin ang isang kumpletong katawan, at nagsimula rin itong mag-counter-attack sa pamamagitan ng paglansad sa mga matutulis na spike sa katawan nito. Sa Tokyo, nag-iisa si Yamato na nakaharap sa sept entry. Pinapagawa niya sa kanyang demonyo ang isang porma sayon na pumihil sa paggalaw nito. Nang ito ay nagpaputok ng mga spike, lahat sila ay pinagpira-piraso ng itim na leon at sumabog. Inanunsyo niya sa dalawang grupo sa iba pang dalawang lugar na ita-time nila ito upang sabay-sabay na sirain ang core nito. Sa grupo ng Nagoya, napaka-helpless nila dahil kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapigilan. Nang makatanggap si Ana ng video tungkol sa pagkasawi ng mga tao sa Nagoya, agad na tinawagan ni Hibiki si Ronald, na sinabihan siyang mabilis na umalis doon. Siya, ang babaeng doktor, at si Yu ay tumanggi lahat dahil kung aalis sila, sino ang may kakayahang pigilan ito?
Bukod dito, ang pagkasawi ni Hibiki kahapon ay nabago, kaya maaari nilang gawin ang parehong bagay. Itinuro ni Ronald sa dalawa na kung nakakaramdam sila ng panganib, dapat silang umalis kaagad. Pumayag naman ang dalawa dahil wala silang balak na masawi doon, ngunit babalik. Sa kasalukuyan, ang sept entry ay napakalapit na sa punong tanggapan. Tiningnan nito ni Ana na pasulong, sinisira ang lugar na nagtataglay ng kanyang mga alaala kasama ang kanyang ama, na nagdulot ng galit sa kanyang loob. Nang umabot sa 100% ang kanyang index, nagpatawag siya ng bagong demonyo. Ang demonyo ay tumugtog lamang ng isang nota, at ang sept entry ay tinusok ng malalaking matutulis na tipak ng yelo, na nagpapakita ng kaibuturan. Sa Asaka, inilantad din ni Hinako ang sept entry core. Matapos malaman na ang magkabilang panig ay naglantad sa sept entry core, inutusan ni Yamato ang kanyang demonyo na sirain ang panlabas na ibabaw ng sept entry. Pagkatapos ang lahat ng tatlong mga lugar ay sabay-sabay na naglalayong sa core upang sirain ito. Isang malaking pagsabog ang nalikha at ang sept entry ay nawasak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit nasawi na ito, hindi nawala ang mga spike nito. Automatikong nalunsad ang mga ito patungo sa kotse kung saan nakaupo ang grupo ni Ronald. Si Hibiki at Nishiko ay mabilis na tinawagan si Ronald at ang babaeng doktor, ngunit walang sumasagot. Maswerteng nakaligtas si Ana matapos hilahin ni Jingo sa panganib ng kanyang buhay. Pagbalik niya, tinatawagan ang lahat, sinasabi sa kanila na huwag masawi, ngunit walang sumagot. Nagsimulang umulan, at siya ay sumigaw, umiiyak ng malungkot. Si Ronald, ang babaeng doktor, at si Yu ay kumpirmadong nasawi sa pagkilos. Napaiyak din sina Hibiki at Nishiko sa kanilang pagkasawi. Tumingin si Hibiki sa papalubog na araw sa harapan at inisip kung ano ba talaga ang mga septentrian, panaginip ba ito? Nagpakita si Archie at sinabi sa kanya na ito ay katotohanan. Sinabi niya na hindi siya demonyo, ngunit hindi siya makakatulong sa mga tao dahil ito ay isang pagsubok sa tao. Ang sumusubok sa kanila ay si Polaris, ang Diyos na lumikha. Napagpasyahan ni Polaris na ang mga tao ay hindi ang pinakamahusay na species. Ang mga tao ay walang pagnanais na umunlad ngunit patuloy na lumalakas. Inakala ni Polaris na labag ito sa natural na batas, kaya nagpasya siyang sirain ang sangkatauhan. May mga iniisip din si Archie na katulad ng kay Hibiki, na mali ang iniisip ni Polaris. Ngunit hindi niya ito kayang labanan dahil siya ang banal na espada ni Polaris. Sa madaling salita, siya ay isang sept entry. Ayon sa kanya, ang septentrians ay mga katawan na nilikha ni Polaris na ginamit upang mapanatili ang batas. Ngunit siya ay isang may depektong sept entry, na may mga emosyon tulad ng mga tao. Makakaramdam siya ng sakit at kalungkutan kapag nasawi ang mga tao dahil hindi siya maaaring makialam upang tulungan ang mga tao. Ginawa niya ang summon ng application para sa mga tao bilang sandata para labanan si Polaris. Sa espasyo sa unahan, kahit saan ay sinasalakay ng kawalan. Ang presensya at pag-iral ng mga tao ay maglalaho na para bang hindi sila umiral. Isa lang ang masasabi ni Hibiki, na malapit nang magwakas ang mundong ito. Nagising si Hibiki at laking gulat niya nang makita si Archie na nakaupo sa harapan niya. Nakaramdam siya ng pagkabagot, kaya pumunta siya upang maglaro. Nang marinig ni Archie na binanggit si Yamato, tinanong niya kung ano ang relasyon nila. Hindi itinago ni Archie at ibinunyag na magkaibigan na sila. Mula nang ipanganak, si Yamato ay may malaking kapangyarihan sa loob niya. Ayon kay Yamato, ang isang perpektong mundo ay isa kung saan ang mga henyo lamang ang umiiral. Agad namang hindi sumang-ayon dito si Hibiki dahil paano nga ba matatawag na perpekto ang ganitong mundo. Ipinanganak din daw si Hibiki na may malaking kapangyarihan hanggang sa gumawa siya ng desisyon, at ito ang magiging tamang desisyon. Ininom niya ang kape na kakatimpla lang ni Hibiki pero nabulunan dahil mapait. Kaya binigyan siya ni Hibiki ng isang sugar cube para ayusin ang lasa. Si Archie ay isang sept entry na may emosyon, kaya't lagi siyang nakalubog sa pagdurusa. Nagbago na ang tingin ni Hibiki kay Archie at kung hindi raw siya kalaban at walang pakana, pwede siyang manatili rito, na ikinatuwa naman ni Archie. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, dumating sina Darwin at Nishiko na hinahanap siya. Nagulat ang dalawa nang makita si Archie. Nag-alala si Darwin na si Archie ay dumating para saktan siya, kaya gusto niyang lumaban, ngunit mabuti na lang at napatigil siya ni Hibiki.
Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa ang totoong pagkatao ni Archie. Kahit na medyo naalarma sila, nagtiwala sila kay Hibiki. Medyo nataranta si Nishiko dahil umaaligid si Archie. Agad siyang bumaba para maglakad, pagkatapos ay nagtanong ng maraming tanong, hindi alam kung ang mga tao ay naglalakad gamit ang kanang paa or kaliwang paa. Dumungaw si Yamato sa glass door, sa pag-aakalang 3 na lang ang natitira sa septentrion, at sumakit ang katawan niya. Nang makita ito, lumapit ang Black Lion upang suportahan siya. Tinawag sina Ana at Hinako sa planning room at ang misyon na sirain ang susunod na septentry ay nangangailangan ng kanilang kapangyarihan. Ibabatay nila ito sa resulta ng pagsusuri sa kalusugan at ayon sa kakayahan ng bawat tao na harapin ang septentry. Hindi nagtagal, nagpakita ang septentry. Nag-alala si Hibiki nang sina Hinako at Ana lamang ang sumama sa labanan. Ipinaliwanag ni Asako na ang ikalimang septentry na ito ay magpapakita sa ionosphere sa labas ng kalawakan. Ang mga demonyo lang na ipinatawag ng dalawang ito ang makakarating doon. Sa labas ng Earth sa oras na ito, ang septentry ay muling nilikha na may napakalaking sukat. Nang magsimula ang kampanya, sinayaw agad ni Hinako ang sayaw na naghahain ng Diyos. Ang Diyos na gusto niyang ipatawag ay si Shiva, isang Diyos ng pagkawasak. Para naman kay Ana, tatawagan niya ang isang demonyo na nagngangalang Karma. Ito ay isang demonyo na nabibighani sa mga babae, at si Ana ay angkop na ipatawag ito. Nahihiya niyang inilantad ang pusod niya at agad na tinawag ang demonyo. Sa sandaling tinawag ang demonyong Karma, itinali nila ito sa isang malaking haligi. Sa labas ng kalawakan, ang septentry ay nakakuha ng kapangyarihan at pinaputukan sila. Ang protective barrier ay agad na isinaaktibo upang harangan ito. Nang makita ng Diyos na si Shiva ang mapang-akit na demonyong si Karma sa harapan, nabaliw ito, nagpakawala ng kapangyarihan sa sibat, pinaputukan ito kay Karma upang ipurify ito. Ang sibat ay patuloy na lumipad sa labas ng lupa, na sinisira ang septentry core. Nakatanggap sila ng impormasyon na wala ng buhay ang septentry, ngunit hindi doon nagtapos ang mga bagay. Pagkatapos ng kasawian, ang ikalimang septentry ay hindi naglaho tulad ng mga nakaraang septentryon, ngunit direktang nahulog sa Earth. Ang dami nito ay 500 cubic kilometers, kaya walang makakatiis. Ang proteksyon na kalasag ay nawasak kalaunan, at lahat ng mga mamamayan sa lungsod sa ibaba na hindi makalikas sa oras ay nasawi ang kanilang buhay. Mabuti na lang at hindi pa rin naapektuhan ang tore. Galit na tinanong ni Hibiki si Yamato kung alam na niya ito noon pa man. Hindi siya tumanggi, ngunit sinabi sa kanya kung mayroon siyang mas mahusay na pagpipilian upang imungkahi ito. Pagkabalik sa kanyang silid, tiningnan niya ang impormasyon sa loob ng USB na ibinigay sa kanya ni Ronald. Nang gabing iyon, nagbukas ng piging si Yamato, ngunit siya lamang at ang siyentipiko ang kumain. Ang iba ay walang mood na kumuha ng chopsticks. Nagkaroon ng malaking argumento sina Hibiki at Yamato tungkol sa pagkasawi ng libu-libong mamamayan. Sinabi rin niya na ang pangunahing dahilan ng pagtitipon ng lahat ay para humingi ng opinyon. Ang pagsalakay na ito ay matatapos sa loob ng 2 araw, ngunit nagkaroon ng problema. Matapos talunin ang huling septentryon, makikilala nila si Polaris, ang Diyos na lumikha. Inihayag ni Hibiki kung ano ang gustong gawin ng Jibaso, harapin si Polaris. Pagkatapos ay gagamitin nila ang algorithm coefficient na kanilang sinaliksik upang lumikha ng isang mundo ayon sa kanilang kagustuhan, at ang mundong iyon ay magiging isang lugar lamang para sa mga henyo. Sinabi ni Yamato sa lahat na alam na nila ang lahat. Kaya wala nang masabi, at umalis na siya. Nang nasa kwarto niya si Nishiko, tiningnan niya ang litratong kuha kasama ang kanyang pamilya at malungkot na gustong umuwi. Sa sandaling ito, hinanap siya ni Asako. Inanunsyo niya na napagpasyahan na ang misyon bukas. Masasawi si Nishiko para harapin ng lahat ang susunod na septentry. Tanging ang Diyos na si Loki ang may sapat na kapangyarihan para sirain ito, at si Nishiko lamang ang katugmang taglayin si Loki. Nagdilim ang mukha ni Nishiko habang nagtatanong kung ang kanyang sakripisyo ay magliligtas sa lahat. Pagkaalis ni Asako ay napasandal siya sa dingding at napaluha. Kinaumagahan, dahil malungkot siya, naghanda siya ng masaganang pagkain para sa kanila. Hindi na nagdalawang isip si Nishiko na kumain. Napansin ni Hibiki na ang kanyang ugali ngayon ay tila hindi pangkaraniwang masayahin.
2 araw na lang aniya bago matapos ang invasion, kaya dapat ay magkasama silang mabuhay. Si Archie lang ang nakakaalam ng mangyayari at pumunta siya sa silid ni Yamato at tinanong kung tama ba ang planong ito, dahil kung aangkinin ng isang bathala, walang tao ang makakatagal at mawawalan ng buhay. Nag-aalala siya na hindi madadaig ni Hibiki ang pagkabigla sa pagkasawi ng kanyang kaibigan. Si Nishiko, matapos tingnan ang mga huling mensahe ng kanyang pamilya, umalis kasama ang mga tauhan nang magpakita ang sept entry. Laming-galinga si Hibiki sa paligid ngunit hindi niya nakita si Nishiko kahit saan. Naalala niya ang ugali nito kaninang umaga at parang may mangyayari. Ang ika-6 na sept entry ay may kakayahan na gayahin ang sarili nito. Kapag nabuo, ito ay patuloy na kokopya sa sarili at pagkatapos ay lalamunan ang lahat. Ang screen ng system ay nagpakita sa kanila ni Nishiko na nakatali sa isang espesyal na aparato. Galit na galit si Hibiki at ang iba pa nang makitang sakripisyo ang pagtrato kay Nishiko. Gusto nilang palayain si Nishiko, pagkatapos ay sama-samang lumaban sa sept entry, ngunit sumagot si Yamato na wala itong silbi. Ang kaaway ay may kakayahang magtiklop ng walang hanggan. Kahit malakas ang mga demonyo nila, mauubusan sila ng lakas. Ang sept entry ay bumaha na ngayon sa lungsod at nagsara na ang sacrificial machine kung nasaan si Nishiko. Kaagad, isang malaking summoning formation ang nalikha. Napasigaw si Nishiko sa sakit sa langit. Tiningnan ni Darwin ang video na kalalabas lang at takot na takot. Sa loob ay nakahiga si Nishiko sa kanyang dugo. Hindi na nagdalawang isip si Hibiki at tumakbo palabas. Ang Diyos na si Loki ay tinawag din at matagumpay na sinakop si Nishiko, ngunit pinigilan sila ng mga tauhan. Nagsimulang magbilang ang sistema hanggang sa mawalan ng kontrol si Loki. Inactivate ni Yamato ang system para i-link ang sarili kay Loki para kontrolin ito. Lumipad si Loki patungong Tokyo, pagkatapos ay ginamit ang kasanayan upang i-activate ang ugat ng dragon sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon, nagising ang dragon na si Sako. 60 segundo na lang ang natitira bago nawalan ng kontrol si Loki. Sumugod si Loki para kainin ang sept entry na patuloy na nagre-replicate. Pagkatapos ng pagtugis at pagpaslang, kinain ng dragon na si Sako ang lahat ng septentrians. Madaling nagtagumpay ang kanilang kampanya, ngunit ngayon ay nagsisimula pa lamang ang mga bagay-bagay. Si Loki ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Nagkamalay na ito at hindi na nakontrol ni Yamato. Ang kamalayan ni Nishiko sa buhay ay ganap na nawala. Si Hibiki ay nakasakay sa puting tigre upang sumugod, ngunit natamba ito ni Loki, na nagmamay-ari kay Nishiko. Sinabi sa kanya ni Yamato na ang nakatayo sa harapan niya ngayon ay hindi na si Nishiko, kundi si Loki, kaya dapat niya itong tapusin. Narinig ito ni Hibiki at napasigaw siya sa sakit. Tumakbo si Darwin kay Yamato, gusto siyang tumigil. Agad na sinabi ni Yamato, kung wala kang silbi, tumahimik ka. Hindi siya tumigil, ngunit pinagalitan ang kanilang mga aksyon bilang hindi katanggap-tanggap. Sila ay mga taong makasarili na ginamit ang buhay ng kanyang kaibigan upang ipagpalit ang kanilang sariling kaligtasan. Nang masuntok niya si Yamato, sinakal niya si Darwin. Si Loki ay lumipad na malapit at maraming summoned demons na nakikipaglaban ang lahat ay nawasak ni Loki sa wala pang 5 segundo. Malakas na sigaw ni Hibiki, gusto niyang tawagan si Nishiko para magising, ngunit wala itong silbi. Naghagis siya ng bola at sumugod ang puting tigre para harangin ito para sa kanya. Natangay si Hibiki, nahulog mula sa mataas na pader. Sa sandaling ito, nagpakita si Yamato at hinawakan ang kanyang kamay. Tinanong niya kung bakit siya nag-aalangan at sinabihan ang kanyang demonyo na tapusin si Loki, ngunit ayaw ni Hibiki na saktan si Nishiko at sinabihan ang Fire Phoenix na pigilan ito. Ang puting tigre at Fire Phoenix ay galit na inatake ang demonyo ni Yamato, pagkatapos ay naglahong magkasama. Nagalit si Yamato at gustong suntukin si Hibiki, pero sinabing paprotektahan niya si Nishiko dahil nangako ito sa kanya. Hindi sila hinayaan ni Loki na mag-usap at naglunsad ng isang sinag ng liwanag. Itinapon ni Hibiki si Yamato sa isang tabi, iniisip na masasawi siya pagkatapos ng pag-atake na iyon. Pero hindi, pilit niyang pinipigilan ito. Ang enerhiya ng Dragon Vein ay lumalakas kay Hibiki. Pinili siya ng dragon na si Sako at napangiti si Yamato dahil kapareho rin niya ang kalidad niya. Inabot niya ang kamay niya, sinasabing hawakan niya ito, ngunit tinulak niya ito palayo.
Gagamitin niya ang kapangyarihang ito para protektahan ang lahat at itinulak niya pabalik ang kapangyarihan ni Loki at lumipad pataas. Naniniwala pa rin siyang buhay pa si Nishiko at tinawag ang pangalan nito. Sa kanilang unconscious mind, nakita nila ang isa't isa. Nakiusap siya sa kanya na huwag piliin ang kasawian kundi bumalik na kasama niya. Naiiyak si Nishiko dahil wala siyang ibang choice kundi isakripisyo ang sarili. Sa mundong wala na ang kanyang pamilya at mga magulang, hindi na niya alam ang gagawin. Wala siyang malakas na kalooban tulad ng iba. Kaya, paano niya susubukan? Sigaw ni Hibiki na okay lang ang pagiging mahina dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nishiko at niyakap ito. Itinulak palabas ang Diyos na si Loki sa loob ng kanyang katawan. Umiiyak si Nishiko na gusto na niyang mabuhay. Nang makita ang eksenang ito, natawa si Yamato, hindi inaasahan na may mangyayaring milagro. Nawalan ng malay si Hibiki at nahiga sa special care room. Sa pagkakita sa kanya ng ganoon, nadurog ang puso ng lahat. Galit si Darwin sa sarili at kung mas malakas sana siya, mas maganda. Napagtanto ni Nishiko na pagkatapos talunin si Loki, maaari niya itong ipatawag. Lumapit si Anna at sinabihan siyang huwag na siyang malungkot dahil hindi niya iyon kasalanan. Nagsalita si Jingo, sinabi na ngayon ang responsibilidad ay nasa kanilang mga balikat. Nakaupo si Archie at naghihintay sa kwarto ni Hibiki, at gaya ng inaasahan, hindi na siya bumalik. Dalawang high-level na demonyo ang nagpakita, nagtatanong kung bakit niya hinahayaan ang mga bagay na magtagal ng ganito. Hindi rin niya alam kung ano ang emosyong ito, ngunit marahil ay minahal niya ang mga taong ito. Narinig ng mga demonyo ang kanyang damdamin ng pag-ibig ngunit hindi nila naintindihan ang kanyang sinasabi, dahil gusto lang nilang makita ang mga tao na nilalamon ng kadiliman. Ang mataas na antas ng demonyo ay nag-transform sa isang sibat upang tapusin siya. Pero kung tutuusin, sept entry pa rin si Archie. Ikinaway niya lang ang kamay niya at napigilan ang demonyo, bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Tapos nadurog at nawala. Nanginginig ang apoy na demonyo sa tabi, sinabing susundin siya nito at aalis. Lumapit si Archie para tingnan si Hibiki na nakahiga sa hospital bed at saka umalis. Kinabukasan, hindi nag-iba ang sitwasyon dahil wala pa ring malay si Hibiki. Sumakit ang ulo ni Darwin dahil wala siyang malakas na demonyo sa libro niya. Natatawang sabi ni Hinako na limitado lang iyon sa kakayahan, na ikinalungkot niya. Si Nishiko at Jingo ay naghanda ng pagkain para ipagamot sila. Para mas magkaintindihan, nagpakilala silang muli. Si Anna ay isang estudyante sa unang taon sa universidad at si Jingo ay isang apprentice chef. Si Hinako ay isang koreograpo at sina Darwin at Nishiko ay parehong mga mag-aaral sa ikatlong taon na naghahanda para sa mga pagsusulit sa pasukan sa universidad. Bigla silang nagtawanan, feeling na interesting talaga ang pagpapakilalang ito. Nakaisip si Darwin na sa araw na ito ng pagiging magkaibigan, dapat silang magkonekta ng mga email sa isa't isa. Nang hinawakan ng grupo ang mga telepono para kumonekta, inabisuhan sila ng video ng isang bagong video. Nag-aalinlangan si Darwin na manood, at nasa loob ang tagpo ng lahat ng kanilang pagkasawi. Nang tumunog ang kampana, na nagpapahayag ng paglitaw ng sept entry, ang mga katangiang natanggap mula rito ay isa itong ganap na malakas na demonyo na walang kahinaan. Nagpaputok lang ito ng isang sinag ng liwanag, na naging sanhi ng pagkawasak ng serye ng kanilang mga kalasag sa pagtatanggol. Sinabi ni Asako sa lahat na kung galit sila sa kanya, maaari nilang kamuhian siya dahil kailangan niya ang kanilang kapangyarihan para lumaban. Kahit nanginginig matapos mapanood ang video, hindi pa rin sila sumuko at sasabak sa labanan. Sa huling labanang ito, lahat ng tropa ay ipapadala. Nanaginip si Hibiki sa kanyang pagkabata. Sa labas, madalas siyang binubuli ng mga kaibigan dahil sa kanyang introvert, tahimik na personalidad. Doon ay nagpakita si Darwin upang tulungan siyang itaboy ang mga maton at naging mabuting magkaibigan din ang dalawa mula noon. Kapag sila ay lumaki at naghanda na upang magparehistro para sa mga pagsusulit sa pasukan sa universidad, ang kanyang mga magulang ay palaging nagpapaalala at pinipilit siyang itakda ang kanyang mga hangarin para sa pinakamahusay na paaralan, hindi ang paaralan na gusto niya. Matapos marinig ang sinabi ni Darwin na gagawin niya ang gusto niya, hindi na niya pinansin ang mga salita ng kanyang mga magulang at nagpasya na siyang sundin ang sarili niyang kagustuhan.
At pagkatapos ay nagising siya sa silid ng ospital. Sa labas, ang Sept Entry ay umaatake ng napakatindi. Ang gusali ng Parliament ay nabura pagkatapos ng isang galaw. Sinabihan ni Yamato ang kanyang mga nasasakupan na ilipat ang lahat ng Dragon Vein sa kanya. Pagkatapos ay nagtayo siya ng Magic Shield para harangin ang Sept Entry attack para sa lahat. Ang iba ay may tungkuling salakayin ang Sept Entry at ipinatawag ng lahat ang pinakamalakas nilang demonyo para lumaban. Tinawag din ni Nishiko si Loki. Pagkatapos ng labanan na ikinasugat ng Sept Entry, bigla itong nagbuga ng liwanag at nahati sa pinaghiwalay na piraso. Naglabas ito ng tunog na may kakaibang alon na nagtulak sa kanilang mga demonyo na bumalik sa mga telepono. Inaasahan din ito ng siyentipiko sa kabilang panig. Nagpatawag siya ng isang demonyong nagpapalabas ng tunog at sinabihan itong magpalabas ng mga alon laban sa mga alon ng Sept Entry. Nakatanggap si Asako ng video tungkol sa pagkasawi ng scientist at sinabihan siyang umalis doon, ngunit huli na ang lahat. Ang siyentipiko ay na-target ng Sept Entry. Nagpaputok ito ng mapanirang sinag, na ikinasawi niya. Muli silang inatake ng Sept Entry at nagpumigla si Yamato. Pagkatapos ay diretso siyang sumugod para salakayin ito ng isang shockwave. Ang dalawang panig ay nagpatuloy sa labanan sa isa't isa, napaka-tense. Ang iba pang mga fragment ng Sept Entry ay humabol sa iba. Nagpaputok ito ng mga paputok na spike na nakapalibot sa kanila. Nang sumabog ang mga spike, nawalan sila ng buhay. Hinabol ng isa pang spike ang grupo ni Darwin. Napapaligiran sila ni Hinako at malakas na sigaw niya, sinabihan silang mabilis na umalis sa lugar na ito. Pagkatapos ng pagsabog, nasawi din siya. Nang sumugod ang mga spike patungo kina Darwin at Nishiko, nagpakita ang Fire Phoenix na humarang sa kanila. Naka-recover na si Hibiki at tinanong kung nasaan ang iba. Napaluha si Nishiko, at napagtanto niyang lahat ay nasawi. Nabaliw si Hibiki at sumugod sa Sept Entry, ngunit napabagsak ang puting tigre. Si Yamato sa kabilang panig ay nasa hindi mabuting sitwasyon at nat-ambush siya sa lupa ng Sept Entry. Pagkatapos ay nagkaisa ang Sept Entry, inilunsad ang isang kakilakilabot na kapangyarihan na naging malaking butas ang lupa. Sina Hibiki at Yamato ay desperadong lumalaban. Galit na galit si Darwin, nagtataka kung bakit lagi na lang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang mga kaibigan niyang nasa panganib. Nang si Hibiki ay halos hindi na makalaban, isang espiritu ang sumugod at itinulak ang Sept Entry palayo. Isa itong demonyong tinawag ni Darwin at iyon ay ang espiritong si Zack, isang napakalakas na high-level na demonyo. Nang naisin ng Sept Entry na magpalabas ng isang mahiwagang sinag ng liwanag, ito ay nawasak nina Hibiki at Yamato. Matagumpay nilang nasira ang huling Sept Entry. Gusto siyang pigilan ni Hibiki sa paglikha ng isang diktatorial na mundo. Pinagtibay niya na kapag sinubukan niyang pigilan siya, tatapusin niya ito. Lumipad si Archie, sinabing hindi niya hahayaang tapusin ni Yamato si Hibiki. Inilipat ni Archie ang sinag ng pag-asa mula kay Yamato patungo kay Hibiki. Nais niyang ang bagong mundong nilikha ay katulad ng sinabi ni Hibiki, kaya pinigilan niya si Yamato. Kinokontrol niya ang mga wire na bakal upang labanan ang mahika ni Yamato. Hindi maintindihan ni Darwin kung bakit natalo nila ang Sept Entry ngunit hindi pa rin matahimik. Si Yamato ay kasalukuyang walang laban kay Archie. Sa tuwing siya ay inaatake, siya ay magiging isang cube upang umiwas. Dahil kung mas malapit siya sa headquarters, mas malakas si Yamato, at inaakit niya si Archie doon. Nagkaroon ng ganoong pagpipilian si Archie dahil pagkatapos makipag-ugnayan kay Hibiki, para siyang tao. Hindi rin daw niya gusto ang mundong gustong likhain ni Yamato. Inabisuhan siya ng telepono ni Hibiki tungkol sa pagkasawi ni na Yamato at Archie. Gusto niyang pumunta doon para pigilan sila. Nagsalita si Asako, sinabing pupunta siya upang tulungan ang commander. Bagamat batid niyang marami siyang dulot na sakit sa lahat, anuman ang mangyari, tutulungan pa rin niya ang commander dahil sa nakaraan ay malubhang nasugatan siya. Kaya't ang kanyang trabaho bilang isang pambansang ahente ay kailangang huminto. Sa oras na iyon, nagpakita si Yamato at binigyan siya ng isang sinag ng pag-asa. Kaya kung gusto niyang makakita ng ganitong mundo, tutulungan siya nito. Nakatanggap si Hibiki ng isa pang abiso ng video ng pagkasawi ni Asako. Gusto niyang pigilan siya, pero kahit alam niyang masasawi siya, pupunta pa rin siya. Pagkatapos ay hinayaan niya ang lumilipad na demonyo na dalhin siya kay Yamato.
Bumalik sa labanan ng dalawa, si Yamato ay nasa isang disadvantageous na sitwasyon dahil ang kanyang demonyo ay nasa proseso pa rin ng pagbabagong buhay. Napagtanto niya na ang aparatong ito sa pagtawag ay magpapatawag ng mga demonyong malakas ayon sa proporsyon ng sariling pag-unlad, at natalo na niya ang Sept Entry number 7. Kaya kung may sapat na oras para ito ay muling buuin, maaari niya itong ipatawag. Hindi iyon hinayaan ni Archie at patuloy na umatake. Nawasak ang magic shield ni Yamato at isang bakal na wire ang sumugod, na tumusok sa kanyang binti. Sabay-sabay ding sumugod ang ibang mga wire na bakal. Sa delikadong sitwasyong ito, sumugod si Asako, gamit ang sariling katawan para harangin ito para sa kanya. Mahina niyang sinabi na siya ang dahilan ng kanyang pamumuhay at nagpasalamat sa kanya. Naantig si Yamato at tinawag siyang walang isip. Ang kaunting oras na iyon ay sapat na para muling magbago ang kanyang demonyo. Agad niyang tinawag ang pinakamalakas niyang demonyo at nabaliktad ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig. Natalo rin si Archie, pagkatapos hamarang ng sunod-sunod na suntok mula sa demonyo. Nais ni Yamato na baguhin ang mundong ito dahil ginawa itong bulok ng mga mangmang, at siya lang ang mag-aayos nito. Tinanong ni Archie kung bakit kailangan niyang balikatan ang lahat. Idinagdag din niya na napaka-interesante ni Yamato, ngunit hindi niya hahayaang tapusin ni Yamato si Hibiki. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga wire na bakal upang hawakan si Yamato at lumipad para yakapin siya ng mahigpit. Mga bakal na alambre na nakabalot sa dalawa, nagpa siya si Archie na isakripisyo ang sarili kasama si Yamato. Nang dumating si Hibiki, nagpaalam si Archie at sumabog. Siya ay labis na nalungkot, pakiramdam na siya ay nagtiis ng sapat. Sa hindi inaasahan, si Yamato ay lubhang matibay. Hindi pa rin siya nasawi pagkatapos ng pagsasakripisyo ni Archie. Ang mundo sa oras na ito ay nagsimulang gumuho at unti-unti ring nilalamon ng kawalan ang lahat. Ibinaba ni Yamato ang telepono, tinawag ang isang demonyo upang pigilan si Hibiki habang siya ay pumasok sa gate ng teleportasyon sa Polaris. Si Hibiki ay ganap na hindi katugma sa mataas na antas na demonyong ito. Sa kabutihang palad, inutusan ni Darwin ang espirito na harangin ito. Pinatawag din ni Nishiko si Loki para tumulong sa pakikipaglaban. Sinabihan siya ng dalawa na iwan ang lugar na ito sa kanila, at dapat mabilis na pumunta si Hibiki sa gate. Nagtiwala siya sa dalawa at sumakay sa puting tigre patungo sa gate. Sa pagtingin kay Darwin at Nishiko na nasugatan sa ibaba, pinipigilan niya ang mga luha at umalis. Ang dalawa ay unti-unti na ring nilalamon ng kawalan. Parehong unti-unting nawala ng malay at hindi man lang makilala kung sino si Hibiki, umaasa na lang na sa kabilang buhay ay magkaibigan pa rin sila. Pumasok si Hibiki sa gate at nakita doon si Yamato. Ang paghatol dito ay ang dalawa ay maglalaban sa isa't isa at ang survivor ay makakakuha ng isang kahilingan. Parehong agad na ipinatawag ang kanilang mga demonyo, handang makipaglaban. Ang puting tigre at itim na leon ay sumugod sa isa't isa, ngunit ang puting tigre ay napaatras. Kinailangan ni Hibiki na gamitin ang kapangyarihan ng banal na dragon upang lumikha ng isang kalasag upang harangan ang apoy. Sinabi ni Yamato na kasing lakas na siya ngayon ng Diyos. Inihayag ni Yamato ang kanyang nalalaman, na silang dalawa ay ipinanganak na may mga espesyal na kapangyarihan. Sa huli, mga entertainment pawn lang sila ng Diyos. Nadala rin dito si Archie dahil sa kanyang emosyon. Sinabi niyang mananalo siya at gagamitin ang kapangyarihan ni Polaris para muling hubugin ang mundo. Nagsalita rin si Hibiki, na nagsasabing, kung nabuo ang mundong iyon, ito ay talagang napakahusay. Ngunit kung ito ay ipapataw, kung gayon hindi ito ang kanilang mundo. Ang pinakamagandang mundo ay ang mundo noon, kung saan ang magkakaibigan ay nakipaglaban ng magkasama upang ang kanilang pagkasawi ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang dalawa ay ganap na hindi sumang-ayon sa isa't isa at maaari lamang gamitin ang labanan upang hikayatin ang isa't isa. Nang muling sumugod ang dalawang demonyo para lumaban, ang puting tigre ay kinagat ng itim na leon at itinapon. Tinanong ni Hibiki kung sa kanyang landas upang muling hubugin ang mundong ito, palagi siyang nag-iisa. Hindi ba napakalungkot, kung wala siyang pakialam sa pagkakaroon ng mga kaibigan na maglalayong magkasama sa hinaharap, kung gayon bakit niya isinapanganib ang panganib na pumunta sa Nagoya upang iligtas siya sa oras na iyon. Iginiit pa rin ni Yamato na isa lamang siyang mahalagang pawn sa kanyang plano. Agad namang pinabulaanan ni Hibiki, kung sa simula pa lang,
hindi niya ito nakikita bilang kaibigan, hindi na sana lumabas sa telepono niya ang video tungkol sa pagkasawi niya. Ibinahagi lamang ito sa mga kaibigan at hindi komportable si Yamato nang marinig na gusto rin niyang magkaroon ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng demonyo at gumamit ng isang espesyal na kasanayan, ang pagsasanib ng demonyo. Isang mataas na antas ng demonyo ang nabuo. Nang umatake ito, natangay si Hibiki. Kahit na ang banal na kalasag ng dragon ay nawasak ng subukang harangan ito. Nang tila tumigil ang mga bagay doon, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Hibiki ay naprotektahan ng demonyo ni Darwin. Ang kanyang telepono ay nag-notify na ang mga demonyo mula sa kanyang mga kaibigan ay ipinadala. Nagulat si Yamato, hindi niya maintindihan kung paano maipapadala ang mga demonyo mula sa mga nasawi na tao. Natuwa si Hibiki at sa pag-aakalang lahat ay nag-cheer para sa kanya, agad niyang tinawag ang lahat ng matataas na antas ng mga demonyo, pagkatapos ay gumamit din ng pagsasanib. Ang lahat ng mataas na antas ng mga demonyo ay patuloy na pinag-isa. Sa wakas, ang huling ipinatawag ay ang Diyos na si Lucifer. Nang iwagayway ni Lucifer ang kanyang kamay, nagkaroon kaagad ng butas sa katawan ng demonyo ni Yamato. Sinubukan pa rin niyang magpumiglas at mag-counter-attack, ngunit hindi nasaktan si Lucifer at lumapit pa siya para yakapin ang demonyo. Tapos na ang lahat at tuluyan nang natalo si Yamato. Sinabi sa kanya ni Hibiki na hindi na niya kailangang balikatan ang lahat ng mag-isa. Ang liwanag mula sa langit ay tumama sa dalawa at ipinahayag ni Hibiki ang kanyang nais. Nagbago ang eksena at ang lupa ay bumalik sa normal. Bumalik sila sa araw na hinintay ni Hibiki si Darwin. Katulad ng dati ay nagtungo ang dalawa sa isang kafe at muling sinabi ni Darwin na may gustong ipakita sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono upang mag-download ng isang application na kamakailang sikat. Sa pamamagitan lamang ng pag-input ng kanilang mga larawan, malalaman na nila ang kanilang pagkasawi. Pumunta ang dalawa sa subway at nakilala si Nishiko. Hindi tulad ng dati, nagsalita si Hibiki para batiin siya. Nakita niyang hindi sila masasamang tao, kaya pumunta siya para makipag-usap at pumayag na maging kaibigan nila. Sa pagtingin sa dalawang kaibigan na laging ginagawa ang lahat para tulungan siya sa kanyang harapan, masayang tumulo ang luha ni Hibiki. Nakatanggap sila ng system mula sa video. Ang kasawian na determinadong si Hibiki ay matamaan ng isang truck. Pagkatapos, nang dumating ang tren sa subway, hindi na ito na-discarrel ngunit nakarating na sa kanilang lugar ng normal. Biglang may gustong kumpirmahin si Hibiki, kaya tumakbo siya. Naalala niya ang hiling niya nang makilala niya si Polaris. Gusto niya ng isang mundo kung saan ang mga tao ay hindi na kailangang magdusa tulad ng dati. Pagkatapos ng 7 araw sa mundong iyon, marami na siyang na-realize. Normal na rin ang buhay ng mga kaibigang nakasama niya at wala nang kailangang tiisin ang sakit ng kasawian. Tumakbo si Hibiki sa gusali ng parliament, ngunit pinigilan ng seguridad. Sa sandaling ito, humandar na ang sasakyan ni Yamato. Sinabing hindi niya siya kilala, pero tumingin sa kanya at ngumiti. Napaluha si Hibiki dahil buhay pa si Yamato. Si Archie, pagkaraan ng mahabang panahon na pinagmamasdan ang lahat at nakitang wala na sa panganib ang mundo, ay natuwa din.